Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Hesukristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang narinig nitong daraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilaasan ang sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang marinig ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yun lamang ang ilang salita na kailangan para ang isang bulag ay bigyan ng himala ng Panginoong Jesus. Na siya ay pagalingin, ibigay ang paningin na kanyang hinahangad sa kanyang buhay. Ngunit yung mga salitang anak ni David, mahabag po kayo sa akin, ay napakahalagang mga salita na tumutukoy sa dalawang bagay, dalawang level ng ating buhay pananampalataya. Una, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa akin. Ito ay isang panalangin na may pagtitiwala. Hindi humihiling, walang oras o panahon na hinihiling, basta nasa kamay lang ni Jesus na dumaraan, mahabag po kayo sa akin. Ito ay salitang nagsasabi na kilala ko po kayo. Alam ko po na alam ninyo ang makabubuti sa akin. Hindi ko na kailangang sabihin pa ang partikular na nangyayari sa akin. Ang isinisigaw lang, mahabag po kayo sa akin. Hindi po ba ganun ang ating ginagawa sa banal na misa? Na tinatawag nating bahagi ng Kyrie,
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pasimula pa lamang po ng misa, sinasabi na natin sa Panginoon, Lord, marami kong dala-dala sa puso ko. Marami kong problema. Pero alam ko, mas alam mo kung ano ang pangangailangan ko. Kaya inilalagay ko ang aking sarili, ang aking buhay sa iyong mga kamay. Kaawaan mo po ako, mahabag po kayo sa akin. Hindi walang pagmamalaki na panalangin, walang panunulsol na panalangin, walang paniningil na panalangin. Dahil minsan, ganun tayo magdasal. Naniningil tayo sa Diyos na tila ba mayroong utang na loob ang Diyos sa atin. Lord, nagsimba ako. Lord, nagbigay ako. Ano naman ang para sa akin? Pagbigyan mo naman ako. Ito yung mga halimbawa ng paniningil ng utang na loob sa Diyos. Ngunit ang panalangin na nagsasabing, Lord, Panginoon, kaawaan mo po ako, kahabagan mo po ako, yaan ang magandang panalangin, nagpapakita ng kababaang loob at pagtitiwala ng buo sa karunungan ng Diyos. May pangalawa na ito palagay ko ang isa sa mga mahalaga na pangangailangan natin ay yung salitang anak ni David. Saan po ba nagsimula yung anak ni David? Ito po ay nagsimula nung lumang tipan. Na dahil kay Haring David, na siyang naging kalugod-lugod sa Diyos, ang sabi ng Diyos, mula sa angkan mo, darating ang magiging Mesiyas, ang magiging tagapagligtas. Kaya ang sumunod na salinlahi, inaabangan nila ang magiging Mesiyas at tagapagligtas mula sa angkan ni Haring David. Anak ni David. Yun ang sabi natin. Yun ang ating sinisigaw sa palaspas. O sana sa anak ni David. Itong pagkakataong ito, ang bulag, anak ni David, kaawaan mo po ako. Kahabagan mo po ako. Pero alam po ninyo, yung pagiging anak na, yung salitang anak ni David, yaan po ay may mas malalim pa. Ibig sabihin po, pag tinawag natin na anak ni David, ibig sabihin po, ang ating tinutukoy, ang ating hinihingi ng pagbabasbas, ay hindi lamang yung ating sarili. Ang hinahanapan natin ng tagapagligtas, hindi lang yung ating sarili, kung hindi yung ating bayan. Dahil ang ipinangako po na magiging Mesiyas at tagapagligtas kay Haring David ay tagapagligtas ng bayan ng Israel. Bayan ng Israel, hindi pansarili, hindi pang personal na pagliligtas. Ang titulong anak ni David ay isang pagtupad sa pangako ng Diyos na ililigtas ang bayan niya. Ilang beses po tayong pumunta sa simbahan na ang daladala lang nating kahilingan ay para sa sarili labang natin. Ilang dasal ang binigay natin sa Diyos sa Poong Jesus Nazareno, puro pansarili lamang. Sinasabi ko po sa inyo, ang isa sa ikalulugod ng Poong Jesus Nazareno, ang isa sa ikalulugod talaga ng Diyos ay kapag tayo ay nagdasal, naghangad ng pagbabasbas sa ating bayan. Yun po ang kulang sa atin. Yan ang kulang sa Pilipino. Ang galing-galing po natin sa debosyon. Pero ang debosyon natin para sa sarili lamang. Punong-puno ang simbahan. Pero ang hinihiling para sa sarili lamang. Tignan niyo po ang kasaysayan natin. Mula lumang tipan, hanggang bagong tipan, hanggang sa awit ni Maria sa Magnificat. Anong kahilingan? Para sa bayan. Para sa kapwa. Hindi lang para sa ating sarili.
Dahil alam po natin, pag binasbasan tayo ng Diyos, pag sinalba tayo ng Diyos bilang isang bayan, lahat tayo, mayaman, mahirap, mahina man o malakas, mayroon mang pinag-aralan o wala, maisasalba, pagkakaroon ng maayos na kabuhayan. Pero ang hamon po sa atin, kung maaari lang naman po, lampasan naman po natin yung ating mga sariling kahilingan. Dahil mayroon ding dumadaing at umiiyak na bayan. Mga Katoliko, ipagdasal naman natin ang ating bansa. Sana po mapuno ang mga simbahan, mapuno ang mga usal ng ating dasal, hindi lamang sa ating sariling problema, dalahin, krus. Subukan niyo pong ipagdasal natin ang bayan. Makikita po natin ang himala ng Diyos. Isaalang-alang natin lagi ang ating mga kababayan, ang ating bansa, ang ating pamayanan, ang ating bayan sa ating panalangin. Dahil yan po talaga ay nakapaloob na mahalaga sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang ating andasal, Poong Jesus Nazareno, anak ni David, mahabag po kayo sa aming bayan.